Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga ka-A to Z, mukhang po pwede nang i-on ang washing machine o punuin ng mga timba dahil pwede na muling maglaban ng mga damit. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na magiging maaraw na hanggang Sabado. Pero binabantayan naman ang isang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaari namang makaapekto sa panahon sa susunod na linggo. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang ilang linggong sama ng panahon na sinabayan pa nga ng mga pagbaha, maaraw at tuyong Huwebes ang naranasan ng karamihan, lalo na sa mga inulan at binahang lugar sa bansa. Patuyuin na ang mga labada at ituloy na ang mga naudlot na gawain ngayong sumilip na ang haring araw. Payo ng Weather Bureau PAGASA, sulitin na ang maganda at mainit na panahon dahil maaari muling magdala ng pag-uulan ng habagat at iba pang minomonitor na weather disturbances sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayon din ang epekto ng mga maaaring mabuong bagyo. Ayon sa PAGASA, maaaring tumagal ng 3 araw ang mainit na panahon lalo't palabas na ng PAR ang Tropical Depression Neneng. Yung clouds natin ay nabawasan din. So may potential na magkaroon na tayo ng mas improved weather condition simula ngayong hapon hanggang bukas at magpapatuloy yan hanggang Saturday. Pero huwag pakampante dahil inaasahan naman sa Linggo o sa Lunes ang pagpasok naman ng Tropical Storm Saudel sa PAR. Sa obserbasyon kasi para sa buwan ng Agosto, tinatayang 3 hanggang 4 na bagyo ang papasok sa PAR. Posible na itong si Bagyong Saudel, yung magiging pang-4 na pag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility ay tatawagin nating OBET. Matatanda ang 3 bagyo na nagpalakas sa habagat ang nanalasa sa bansa ngayong buwan lang. Kabilang na riyan ang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Yung month talaga ng Agosto, ito talaga yung month na kung saan pinakamalakas o yung impluensya ng hanging habagat. Ibig sabihin, ito rin yung rainy or rainiest na ating month. Samantala, ayon sa Weather Bureau, bahagya ng mababawasan ng pag-uulan pagpasok ng bare months nitong Agosto lang. Mas mataas sa normal o usual rainfall ang naitala ng kagawaran. Sa mga darating pa na bare months hanggang mag-December ay inaasahan din natin na shorter or lower than usual yung ma-experience natin ng mga pag-ulan. May role or may impluensya dito yung El Niño Southern Oscillation. Pero paalala ng PAGASA, patuloy na maging handa at alerto dahil maaaring magbago ang mga ito depende sa galaw at kondisyon ng atmosfera at panahon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.